Naririyan po ang ating teksto na pag-aaralan. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 32. At yan ay mayroong dalawang tanong at sagot. Ang 86 at 87. Ito ang sabi ng ating confession ng Heidelberg Catechism. Tanong 86. Sa pool noong tayo ay pinalaya mula sa ating kapigatian, sa pamamagitan ni Kristo, sa biyaya lamang, wala sa anumang pagsisikap natin, bakit tayo dapat manatiling gumagawa ng mabuti? Sagot, matapos tayong tubusin at palayain dahil kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, binabago rin tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ayon sa kanyang sariling larawan, upang maipatotoo natin sa pamamagitan ng buo nating pag-uugali na siyang pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala at upang siya ay ating mapapurihan. Gayon din, upang ang bawat isa ay makatitiyak sa kanyang sarili, sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito. At upang sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay, madaragdagan ang iba kay Kristo. Tanong 87, makakaya ba nilang maligtas habang nagpapatuloy sa kanilang kasamaan at kawalang utang na loob na pamumuhay kung hindi sila magbabalik loob sa Diyos? Sagot, hindi sa anumang paraan. Dahil ipinapahayag ng banal na kasulatan na walang mahalay na tao, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapangalunya, magnanakaw, mapag-imbot, manlalasing, mapanirang puri, mandurukot, o anumang katulad nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bilang ating scripture reference, tumungo naman tayo sa ating mga Biblia. Buksan natin sa aklat ng ikalawang sulat ni Pedro. 2 Peter chapter 1, ating basahin ng verse 1 hanggang 11. Ganito ang sabi, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo na Panginoon natin. Pinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan
ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Purihin ang pagkabasa ng kaniyang salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo, minsan ba'y sumagi sa isipan ng bawat isa o ng isipan ninyo yung tanong na, ako ba ay isa sa mga pinili ng Diyos? Kasi pwedeng hindi pa natin ito nakuhang pag-isipan o pagnilayan. Pero kapag sineryoso talaga natin, napapaisip talaga tayo. At sasabihing, sabay tanong sa ating sarili, oo nga no, hinirang nga ba talaga ako ng Diyos? Paano ko yun malalaman? Makakatiyak ba talaga ako na ako ay ligtas? Na ako ay tutungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Bago natin sagutin yan, unawain po muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging pinili. O yung salitang election. Hindi yung election sa darating na May, ha? Hindi, ang election ay ang katuruan na bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na ng Diyos ang tiyak na bilang ng makasalanang tao upang maligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng salitang election. At ang pagpiling ito, mga kapatid, ay sigurado at hindi magbabago. Hindi ito nadaragdagan, hindi nababawasan. Nga lang, syempre, dahil sa ating limitadong kaisipan, hindi natin alam kung ilan eksakto ang mga pinili. Even nga yung mga itinakwil. Dahil dito, may ilan na nag-aalala kung pupunta nga ba sila sa langit. Ang iba naman iniisip na hindi nila malalaman yun, na sinasabi nila tanging ang Diyos lamang ang makakapagsabi nun, ang nakakaalam nun kung sino-sino ang mga pinili ng Diyos. At mayroon ding nagsasabing, kung hinirang ako ng Diyos, ligtas ako. Kahit ano pa ang gawin ko sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit sa puntong ito, mga kapatid, maliwanag, malinaw na ang panawagan ng Diyos sa salita ng Diyos na ating binasa at maging dito sa ating confession or dito sa catechism na ating pinag-aaralan, ang panawagang manampalataya at mamuhay ayon sa kaniyang kalooban o katwiran at kabanalan. Na ang paggawa natin ng mabuti ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, nabubuhay ng may pagsunod sa kanyang mga kautusan, nagkakaroon tayo ng matibay na katiyakan na tayo ay kanyang pinili. Na makikilala ninyo sila, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin sa Matthew 7, verse 16, makikilala ninyo sila
sa kanilang mga bunga. Ito po ang siyang itinuturo sa atin sa sagot 86 ng Heidelberg Catechism. Ang sabi, upang ang bawat isa ay makatitiyak sa kanyang sarili ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito. Kaya ating pag-aaralan ng paksang palakasin ang katiyakan ng pananampalataya sa paggawa ng mabuti. Sa ilalim ng temang iyan, ating bibigyang diin o pansin o tatalakayin ang dalawang mahalagang punto. Ang una, sa makapangyarihang gawa ng Diyos. Pangalawa, para sa katiyakan ng pananampalataya. Tunghayan natin ang una. Sa makapangyarihang gawa ng Diyos. Dito mga kapatid, kailangan muna nating bumalik sa pinagmulan, yung source. At walang ibang source o walang ibang pinagmulan kundi ang Diyos mismo. Sabi sa ating scripture reading na binasa kanina, dito sa verse 3, sa 2 Peter chapter 1, ipinagkaloob sa atin sa kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Nga lang ang nangyari, at alam kong alam ninyo ang nangyari, na ang kasalanan ang siyang nagwasak sa ating layunin. Para tayong mga gusaling bumagsak dahil sa kasalanan. Ngunit, ang malaking comfort na ibinibigay sa atin ng Diyos ngayon ay hindi niya tayo pinabayaan. Na sa Kanyang makapangyarihang gawa, tayo ay Kaniyang binabago at muli niya tayong ibinabangon. Muling itinatayo sa Kanyang biyaya. Kaya ang tanong, paano tayo nagiging bahagi ng muling pagtatayong ito ng Diyos sa atin? Tayo na lugmok sa kasalanan, bumagsak, parang iniwan, parang napabayaan. Ang sagot, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang sinasabi ng Heidelberg Catechism, tanong 86. Sa pulnoong tayo ay pinalaya mula sa ating kapigatian, sa pamamagitan ni Kristo, sa biyaya lamang, wala sa anumang pagsisikap natin, bakit tayo dapat manatiling gumagawa ng mabuti? Ang sagot, matapos tayong tubusin at palayain dahil kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, binabago rin tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu ayon sa Kanyang sariling larawan upang maipatotoo natin sa pamamagitan ng buo nating pag-uugali na siyang pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ka iniligtas para manatili ka sa dati mong buhay. O bumalik, magtampisaw muli sa iyong makasalanang buhay. Nang matapos tayong tubusin at palayain dahil kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, hindi natatapos doon ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa atin. Again, sabi ng ating confession, binabago rin niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang
banal na espiritu, hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kanyang sariling larawan. Na ang pagbabagong ito ay hindi kakaunti lamang. Ang pagbabagong ito ay hindi bahagya lamang. Kundi ang sinasabi ng confession, buo nating pag-uugali, buong isipan, buong puso. Ito nang sabi na siyang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kilala natin si Pablo. Alam nating noong siya ay nasa ilalim ng kasalanan, alam nating kilala na inaakala niyang tama ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya, inuusig niya ang iglesia. Iniisip niyang naglilingkod siya sa Diyos. Pero nang matagpuan siya ng ating Panginoong Hesukristo doon sa daang Damasco, hindi lamang nagbago ang kaniyang pananaw, kundi nagbago ang buong buhay niya. Na mula sa pagiging kaaway ng Ebanghelyo ng Diyos, naging tapat siyang lingkod. At yung kanyang katapatan ay nagsisilbing pagpapasalamat niya sa Diyos, kay Kristo na nagligtas sa Kanya. Kaya ang tanong sa atin, paano naman tayo? Tayo. Ilang beses na tayong nakarinig ng Ebanghelyo, ngunit bakit parang walang nangyayari? Marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano, sabihin na natin sila'y Reform, believer, ngunit hindi ito nakikita sa kanilang pamumuhay. Mas inuuna pa rin nila ang kanilang sariling kagustuhan kaysa sa Diyos. Ito ba yung buhay na binago ng Diyos? Ganito ba yung buhay ng isang taong nagpapasalamat sa Diyos? Paano magbabago ang isipan nating laging inuuna ang sarili? Yan ang nature ng isang makasalanang tao. Makasalanang gaya mo at gaya ko. Paano magbabago yon? Ang sagot natin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Never. Hindi natin kaya. Dahil nangyayari, dahil nagaganap lamang ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Diyos. Makapangyarihang gawa o pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Na kahit sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa, tulad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang naghahanap ng katarungan, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang isang uri ng political persecution. Ngunit higit sa mga usaping politikal, ito po ay paalala sa atin na ang tunay na pagbabago sa bansa man o sa ating mga sarili ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa Diyos mismo. Sa madaling sabi, anuman ang ginagawa ng tao, maging ito man ay paghahanap ng hustisya o pang-uusig, hindi po ito lumalampas sa dakilang plano ng Diyos.
Na kahit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kaguluhang ito, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at ginagamit niya ang lahat ng ito, anuman ang sitwasyon, ang mga pangyayaring ito para sa kanyang layunin. Kaya masasabi natin yung Romans 8 verse 28. All things work together for our own good. Pangalawa, para sa katiyakan ng pananampalataya. Sa Matthew chapter 7, na binanggit ko na kanina, yung verse 16, at ngayon sa verse 17, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya ron, gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. So dito sinasabi, mga kapatid, na madali pala nating malalaman kung buhay ba at malusog ba ang isang puno. Na sa tamang panahon, ito po ay mamumunga. At masasabi natin dito na ganoon din po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, na ang ating mga salita o lumalabas sa ating mga bibig, na ang ating mga ginagawa sa araw-araw, na ang ating mga iniisip, yan ay nagpapakita, nagpapakilala kung sino nga tayo sa harapan ng Diyos. Na kung buhay ang ating pananampalataya, makikita at makikita natin ang mabubuting bunga. Na hindi kailangang maraming ani. Ang mahalaga, iyon ay mabuti. At dito, mga kapatid, tayo sa pamamagitan ng mabubuting bunga na nagmamanifest sa atin, doon nagkakaroon tayo ng katiyakan ng pananampalataya na sinasabi ng Catechism. I'm not promoting na faith or grace plus good works. Kundi sinasabi, ang pinupunto natin, na kung tayo may tunay na pananampalataya, magbubunga yun ng mabuting bunga. Na maging ang bunga pala natin ay nagtuturo sa pinagmulan nito. At ang pinagmulan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John 15 verse 5, at alam kong yan ay pamilyar na talata sa atin at nais kong sabihin at inyong pakinggan. Sabi niya ron, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mula sa talatang yan, o dito sa ating pinag-aaralan, pumapasok ang malaking hamon para sa atin. Hamon para sa atin bilang iglesia. Yung sinasabi ng ating binasa kanina bilang ating scripture reference sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ito, ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Kaya yung tanong natin kanina sa ating intro, yung tanong na paano kaya natin matitiyak ang ating pagkakahirang o pagkapili? Ang sagot, nalaman mong hinirang ka ng Diyos.
Kapag tayo hinirang, hindi ka lang pinili, tinawag ka din. Kapag tayo'y hinirang, tayo rin ay tinawag upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Anong sabi ni Pedro? Sa 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 9. Parang mamaya sa second service, ito yung mababasa natin. Verse 9, ang sabi ron, ang kahulugan ng iglesia, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Now, tingnan natin mabuti ang sumunod na sinabi, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kagilagilalas na liwanag. Iniligtas tayo, pinili tayo ng Diyos, tinawag ka para magpuri sa Kanya, para maglingkod sa Kanya, para mabuhay ng may katwiran at ng may kabanalan. At anong sabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, sabi niya ron, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, at anong sabi? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya tanging sa ganitong buhay natin mararanasan ang katiyakan na tayo'y sa Diyos. O, tatanong ka pa ngayon, paano ko ba malalaman, Pastor, na ako'y pinili ng Diyos? Mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Patuloy mo, manatili, sabi ng confession, manatili ka sa paggawa mo ng mabuti. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay hindi tumutubo kung saan-saan o sa anumang lugar. Na ipinapakita nito na ang bunga ng Espiritu, tulad ng sinabi sa Galatians chapter 5, di ba? Verses 22-23. Tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pa, yung mga yan ay hindi natural na tumutubo sa puso ng sino man nang walang tamang espiritual na kalagayan. O yung sinasabi natin, kung hindi nakaugnay siya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa halip, ito'y lumalago. Ang bunga ay lumalago lamang sa ubasan ng Diyos. Na nangangahulugang ang bunga ng Espiritu ay umuusbong at lumalago lamang sa buhay ng mga taong tunay na nasa Kanya o mga nananampalataya kay Kristo at bahagi ng Kaniyang kaharian. On the other hand, yung mga hindi kabahagi sa kaharian ay mababasa natin dun sa sinabi sa sagot 87. Saan ba natin matatagpuan? Yan ang tanong, saan ba natin matatagpuan ang ubasan ng Diyos? Ang sagot, sa Kanyang iglesia. At sa iglesia, dito natin naririnig ang salita ng Diyos. Na kung saan napapakinggan natin ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Dito sa iglesia, tayo ay nananalangin ng sama-sama. At ang mga mananampalataya ay nagtitipon, nagkakaisa sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu, at
sa katotohanan. Kaya, gusto kong sabihin na napakahalaga, mga kapatid, ng pagtitipon. Napakahalaga na tayo ay maging tapat at maagang dumalo sa gawain ng Panginoon tuwing araw ng Panginoon. Araw ito ng Panginoon. Ang ating first service ay 8:30 a.m. Hindi 8:45. At ang ating second service ay 10:30 a.m. Tiyakin sana natin na tayo'y dumarating ng hindi late. Hindi ito simpleng bagay na sasabihin mo pang better than late than never. It's not a simple thing. Ito kasi, mga kapatid, ay nagpapakita ng ating saloobin sa harap sa Diyos. Nagpapakita iyan ng ating pag-uugali pagdating sa usaping pagtitipon. Sa aking karanasan noon bilang isang, alam niyong ako'y isang Baptist pastor noon, nagkaroon ako ng miyembro, isang pamilya sila, na halos tapos na ang worship service kung dumating. At sa providensya ng Diyos, may ganito rin pala sa atin dito sa First Reformed Church o Bulacan. Hindi ko alam sa ating mga mission work sa Baseco at Laguna. Mga kapatid, dapat natin itong iwasan. Huwag maging habit. Sapagkat hindi ito magandang pag-uugali o tamang pagkilala o pananaw, pagtingin sa iglesia. Paano tayo lalago sa pananampalataya kung sa ganito kasimpleng bagay lang ay sumasablay tayo? Paano pagka wala na tayo rito, nandoon na tayo sa Melody Heights? Hindi rin tuloy tayo makapagsimula ng on time. Naghihintayan patuloy tayo. Wala pa si ganito, wala pang Zoom link, hindi pa nakapag-set up. Paano tayo makakapagsimula ng on time kung magse-set up pa lamang tayo ng 8:30 a.m.? Hindi ba pwedeng bago pa mag 8:30 a.m., ayos na ang lahat? Para pati yung mga magjo-join sa Zoom, on time rin silang papasok. Para sa oras mismo ng pagsamba, nakatuon na tayong lahat sa Panginoon at hindi na abala si ganito, si ganyan sa mga bagay na dapat ay naihanda na natin. Biruin mo, nagpipray si pastor. Naririnig niya, bumubukas yung pinto. May naglalakad sa gitna. May nag-aayos sa likod. Tapos na yung benediction, bubukas yung pinto, tsaka kadarating. Kung sa trabaho nga sa eskwelahan, at sa iba pang lakad, sa pamamasyal, di tayo nalilate. Bakit kapag sa pagsamba natin sa Diyos, sila ba tamad na tamad tayo? Hirap na hirap tayong gisingin.
Hypothetically speaking, paano kaya kung tamarin din ng Diyos sa atin? Paano kaya kung tulog pa din siya? Napakabigat isipin, ngunit ito po ay isang hamon sa atin bilang kanyang mga anak. Mga kapatid, meron tayong tungkulin sa ating pananampalataya. Na kung may bunga sa ating buhay, dapat natin itong alagaan. Putulin natin ang ating di mabuting pag-uugali. Linisin natin ang anumang humahadlang sa ating paglago sa biyaya kay Kristo. At ating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa panalangin, kantang pangbata. Alam natin yon. Read your Bible. Pray every day. And you will grow. 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 Sapagkat kung wala ang mga kasangkapang ito na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Hindi tayo mamumunga ng marami. Kung mas marami ka pang oras o panahon sa mga game sa cellphone mo kaysa sa mga bagay espiritual, huwag mo asahan. Baka nga sinasabi ni Pedro dito, na binasa natin kanina sa 2 Peter chapter 1, yung sinabi niya dyan na hindi kayo matitisod kailanman. Tisod ka pagka ganun. Madali kang matatangay ng hangin o ng sanlibutang ito. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Lumalago ba ang bunga ng pananampalataya sa aking buhay? Nakikita ba sa akin ang pagkilos ng Diyos? Nakikita ba ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa aking buhay? Na kung tunay akong pinili ng Diyos, hindi ako dapat maging tamad sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga office bearer, kay pastor, sa ating elder, ating mga deacon, o sa kapwa mo mananampalataya, sasabihin mo, okay na ako. Ligtas na ako. Wala na akong kailangang gawin. May kaligtasan. Wala ka naman talagang dapat gawin eh. Dahil grace yun ng Panginoon. Pero sa pamamagitan ng mabubuting gawa mo, nakikilala ka. Tandaan natin ito, ang mga hinirang ng Diyos ay hindi mga taong malamig sa pananampalataya. May sinabi si Kristo sa kanya sa Revelation, I think, yung sala sa init, sala sa lamig, kung malahing ninga ka, ay isusuka kita. Well, sabi ni Pedro, again sa 2 Peter chapter 1 verse 8, sabi niya ron, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang bunga natin, mga kapatid, na siyang pagpapasalamat natin sa Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng malaking katiyakan sa ating pananampalataya. Oo, talagang dapat nating aminin. Inaamin natin na mahina tayo. Ngunit mga kapatid, sana huwag tayong panghihinaan ng loob.
Dahil ang Diyos ang siyang nag-aalaga sa ubasan. Nag-aalaga sa atin. Na kung ikaw ay nasa Kanya, patuloy siyang gagawa sa iyo. Patuloy siyang gagawa ang makapangyarihang gawa niya sa iyong buhay. Kaya ang mahalaga rito, na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, manatili tayo sa Kanya bilang ating katiyakan ng pananampalataya. Manatili. Tasahan natin na siya'y tapat, na siya'y sa atin. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ano sabi niya? Kaya tayo'y magsisipagbunga ng marami na kung siya'y hiwalay sa atin, sabi niya, wala tayong magagawa. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa salita mong ito na aming narinig. Nanawa nakita ng bawat isa sa amin ang aming malaking kakulangan. Subalit, ikaw ang Diyos na siyang sa amin ay pumapatnubay, ngangalaga, at siyang nagbabangon sa amin sa pananampalataya. Na ikaw ang siyang may akda at ikaw rin ang magtatapos nito. Kita sana namin, O Diyos, palagi ito sa araw-araw na mayroong Diyos na tapat, na hindi kami pababayaan, na hindi tumibay, na hindi lumago sa pananampalataya. Kami manatili sa iyo, manatili kami sa paggawa ng mabuti bilang katiyakan ng aming kaligtasan sa iyo, aming Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa laban sa iyo. Patuloy niyo po kaming samahan sa mga oras na ito. Ilayo kami sa anumang masama, sa pangalan ni Jesus. Amen.